Number 1, 06.7 Energy FM. Hello, everybody! Yes, yo! Kumain na ba ang lahat? Busog na ba ang lahat? At nabusog ka ba kasi kasabay mong kumain ang taong mahal mo? Ay! Ang sarap ng ganun, oh. Yung nagsusubuan lang kayo, no? Oh, open your mouth na. Eta na, oh. Ang sweet-sweet nyo. Pero paano kung ikaw yung nakakapanood ng mga ganyang eksena? Parang gusto mong ihampas yung pagkain. Tabi! Kayo lang ang masaya, ha? Kayo lang ang nagsusubuan. Tapos ako, wala akong jowa hanggang ngayon. Diba? Ang sakit ng ganun, no? Yung iniinggit ka. Tapos ikaw naman, dahil bitter ka, sasabihin mo, maghiwalay din yan. Pero pag ikaw ang sinabihan ng ganun, pikon ka. Ba't nga ba ganun, no? Napipikon tayo kapag ganun. Ba't ka kasi napipikon? Kung alam mo naman na hindi totoong maghihiwalay kayo, di ba? Well, pero pag ikaw ay nagsasabi sa iba, naku, makasabi ka ng mga kung ano-anong bagay, hindi mo naiisip. Diba? Naku, ingat-ingat talaga sa mga sinasabi nating salita, diba? Kasi minsan kung ano yung lumalabas sa bibig, minsan kinakain din natin pabalik. O siya, tama na nga ang sermon. Live na po tayo ngayon on Facebook. Syempre, hanapin mo lang Energy FM 106.7. At kapag nakita mo na yan, ano ang dapat gawin? Syempre, i-like and share mo na yan para sumaya ang araw mo. Diba? Araw-araw ko naman paliligayahin ang buhay mo eh. Lalo na kung wala nagpapaligaya sa'yo. Hirap ng ganun, no? Yung wala nagpapasaya sa'yo. Gumigising ka sa umaga. Paano kaya ako magiging masaya today? No? Pero sabi nga nila, wag daw tayong umasa sa ibang tao ng kaligayahan natin. Diba? Minsan, okay lang naman din na mag-isa tayo. Asahan natin yung sarili natin na magpasaya sa atin. Ano daw? Oo. Trust yourself. Kasi minsan mahirap magtiwala sa iba. Sarili mo na lang pagkatiwalaan mo para mapasaya ka. Anyways, sabi dito, may kasalo din daw ba ako sa lunch ko? Siyempre, may mga kasalo pala, sorry naman. May mga kasalo tayo dito, andito pa si Tita Cora. Ikaw, kung wala kang kasalo, ako muna ang kasalo mo ngayon. Lalo na kung late ka magla-lunch, ha? Aba, masyado ka naman nagpapaano ng gutom mo, nagpapalipas. Sabi nila kapag daw nalipasan ka ng gutom, wala ka na daw gana. No, bakit kaya ganun? Hindi ko alam kung ano explanation yun kasi hindi naman ako doktor pero huwag ka na lang magpalipas ng gutom, yun na lang yung gusto kong sabihin sa'yo. Anyways, ayan, like, share ng ating live ngayon sa Facebook. Hawakan mo na cellphone mo. At gusto ko lang batiin pala nakikinig kanina kasi nag-chat si DJ Sheena. Hanapin ko nga yung chat niya. Sabi niya, girl! Alam niyo naman yun, lagi excited. Sabi niya, girl, nakikinig sila sa'yo dito sa G-Liner. Tama ba ako? Ayan o. Tama, G-Liner. Kasi nasa bus siya. Ayan. Singilin niyo po yan, ha? Nagbibigay po yan ng malaking tip. Anyways, hello po sa inyo dyan, sa mga poging bus driver natin, konduktor, at syempre sa mga nakaupo dyan, yung mga nakakatulog na. Baka lumagpas ka na, ha? Na-experience ko yan eh. Yung sobrang antok ko, lumagpas na ako sa biyahe ko. Nakailang sakay tuloy ako. Anyways, eto na nga. Simulan na po natin ang ating story for this afternoon. Kahapon, makabagbag damdamin din yung kwento natin. So today, meron na naman tayong panibagong kwento. Diba? At ito ay galing kay Joey. Ayan. Kayo din, Pangga, pwede ka rin mag-send ng message mo sa ating Energy FM fan page. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Alam nyo, minsan may mga bagay na mahirap talagang sabihin. Lalo na kung alam mo, masasaktan mo lang yung taong mahal mo. Kaya naman, ito ang kwento ni Joey na meron siyang cancer. Kaso nga lang hindi niya masabi-sabi sa asawa niya yung tungkol sa sakit niya. Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joey.
I've been married for 15 years. Hindi po kami pinalan na magkaanak ng asawa ko. Pero okay naman ang lahat sa amin dahil masaya naman kamo. Until one day po, nagkaroon ng physical exam sa office namin at nung lumabas ang mga resulta, nalaman kong may cancer ako at stage 3 na pala ito. Para akong natulala nun. Ilang araw kong hindi kinakausap ang asawa ko dahil hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Nagtatalo ang isip at puso ko. Gusto ko siya hiwalayan dahil alam ko na maiwan ko din siya. Hindi ko nga alam kung tamang desisyon ko. Ilang gabi na akong umiiyak at hindi matanggap ang sakit ko. Wala na din akong gana sa lahat. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dahil ayoko na din maging pabigat sa kanya. Sana maliwanagan po ang isip ko, Ate Cara. Hay! Nakakalungkot naman yung story ni Joey. Ang dami na nagre-react sa ating Facebook Live. So, basahin muna natin ang ilan sa mga comments na puro sad face. Pero syempre, sino ba namang matutuwa kung malaman mo na meron kang malubhang sakit? 'Di ba? Sabi nga natin, minsan wini-wish natin na magkaroon na lang tayo ng ibang problema, wag lang yung sakit. 'Di ba? Sabi ni Laila, nakakaiyak po. Sabi naman ni Cheche, nakakalungkot po Ate Cara, wala din po akong masabi. Sabi ni Jasmine, hindi sagot na hiwalayan mo siya. Hayaan mong alagaan kanya at mahalin habang nabubuhay ka pa. Sabi naman ni Jonah, Ate Cara, ang sakit kasi nangyari yan sa akin before. Nawala yung pinakamamahal ko at hindi ko nalaman na may sakit pala siya. Sabi ni Akot, hi Deline, kaya mas maganda na lang na iwanan ako kesa mamatayan ako ng minamahal. Sabi naman ni Jessa, hi DJ Cara, napakahirap po ng ganyang kalagayan. Kahit ako po hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa partner ko na meron akong sakit. Sabi naman ni Pearly, dasal lang kuya at sabihin mo na sa asawa mo. Hay, nako. Ang bigat naman ng story natin ngayon. But here's my take. Sabi nila, ang kamatayan daw, yung pinakamahirap harapin sa lahat ng bagay. Kasi kahit sino sa atin, hindi natin gugustuhin na harapin yun. Kasi parang yun na yung ending di ba? So Joey, I feel you and I understand you kung gaano kabigat yung pinagdadaanan mo. But she deserves to know what's going on with you. Kasi after all, she's your wife. Your other half. And the moment na nagpakasal kayong dalawa, ibig sabihin nun, iisa na kayo Diba? So deserve niyang malaman lahat ng nangyayari sa'yo. Lalo na to, diba? Sabi rin nila, kapag daw nawala na tayo sa mundo, nagpapahinga na tayo. Pero yung mga maiiwan natin, hindi naman natin alam kung ilang gabi silang mapupuyat, ilan yung hindi nila kakaining dinner, lunch, o kung ano man. Kung ilang araw silang wala sa mood, ayaw makipag-usap, ilang luha yung ilalabas nila sa isang araw. Di na natin alam yun. So sila talaga yung magsasuffer, yung mga taong maiiwan natin. Kaya naman sana, stay alive and fight for your sickness.
Make the most out of it. Kasi hindi rin naman natin sure kung yan na yung ending mo, 'di ba? Sabihin na nating nalaman mo na may cancer ka, pero ang daming mga cancer survivors, 'di ba? Nagpapagamot, lumalaban, ginugustong mabuhay pa. So sana ganun din yung gawin mo. Habang may buhay, may pag-asa pa. Spend time with her, travel together. Make her happy. Para kahit paano, kung sakali man na talagang hindi na talaga kaya, marami kang maiiwan na memories na magaganda sa kanya. And most of all, pray a lot. So you will have the courage to live. Sincerely, Kara.